Hello mga kababayan! Welcome back sa channel JC Vlog 88. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit man rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga may init na balita at usaping pampulitika sa bansa. Unahin na natin ang issue na talagang lagpainit ng ulo ng netizens nitong mga nakaraang araw. Mga kababayan, umani ng malakas na backlash si Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos magbigay ng tila magaan, medyo natatawa ng reaksyon tungkol sa kontrobersyal na pahayag ng DTI na kaya raw ang Noche Buena sa 500 pesos. Oo, narinig nyo yan. 500 pesos, Noche Buena. Sa panahon ngayon, parang isang hampa lang, kulang na. Sa isang video mula sa Malacanang press briefing, sinabi pa ni Yusek Castro habang nakangiti pa na makakabili naman daw ng mumurahing ham gamit ang 500 pesos. At ayun na nga, boom! Nag-viral, nasunog ang internet. At hindi lang mga netizens ang nagalit, pati mga celebrities. Isa sa pinakamalakas bumuelta, veteran actor Aga Mulak. Diretso ang banat ni Aga. Totoo ba to? Natatawa ka? Seriously? Sinundan pa yan ni RC Munson at ilang public personalities na nagpahayag ng pagkadismaya, lalo na ngayon na kabi-kabila ang pagtaas ng bilihin at hirap ng maraming pamilyang Pilipino. At ngayon, ang malaking tanong, nakakatawa ba talaga ito? O insulto na sa realidad ng karaniwang Pilipino? Kayo, anong masasabi nyo? Comment nyo sa baba. Sa isa namang mainit na balita, naglabas ng pahayag si Rep. Paulo Duterte tungkol sa investigasyon sa unamay anomalya sa 4.4 billion flood control projects sa Davao City's 1st District. At malinaw ang sinabi niya mga kababayan, wala tayong tinatago, wala tayong tinaktakbuhan. Gihit niya, ang DPWH daw ang nagdidisenyo, nagbibigay ng award at nag-i-implement ng mga proyekto. Handa raw siyang isubmit lahat ng dokumento sa hearing para maliwanagan ng issue. Bago yan, nanawagan si Rep. Antonio Tino ng ACT Teachers Party List na imbestigahan ng flood control projects na pinaghihinahang may anomalya. Kaya siguradong tutok dito ang publiko, lalo't malaking pondo ang pinag-uusapan. Dumako naman tayo sa isa pang controversial na issue. Kinundinan ng Prelator of Isabela de Basilan ang kumalat na edited photo kung saan makikita si Vice President Sara Duterte na nagdarasal sa harap ng imahen ng patron ng Isabela City. Pero eto ang twist. Pimalitan ang mukha ng santo at ginawa raw itong mukha ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Rodante Marcoleta. Hindi ito tinanggap ng simbahan. Malinaw ang kanilang posisyon. Hindi dapat ginagamit ang mga banal na imahen para sa political propaganda o anumang form ng misrepresentation. At syempre, mainit din ang diskusyon sa social media tungkol dito. At hindi kumpleto ang balita kung walang Senate drama. Sa naganap na Senate hearing, nagkaroon ng palitan ng opinyon at medyo mainit na talakayan sina Senator Alan Pieter Cayetano at Senator Win Gatchalian. Bagamat trabaho talaga ng Senado na magtanong, mag-review at magbalangkas ng batas, minsan hindi mo na alam kung hearing ba o debate show na ang pinapanood natin. Pero gaya ng lagi, mahalaga ang transparency at mahalaga ring malaman ng taumbayan kung nasaan na ang mga issue at investigasyon na maaaring makaapekto sa pondo at proyekto ng bayan. President, may I just ask our dear chairman, ang ating masipag na chairman, some clarification. So yung committee report that you submitted after the committee briefings, yan ang basis natin today. Correct. Correct Okay. po. And we started, I think, tama ba 11 days tayo nag-interpellation? Tama po. Okay. So are you saying walang amendments after the 11-day interpellation? Meron din po. Meron pong mga amendments din po. No, because I'm a member of the committee, I don't remember a meeting where we discussed the amendments to the committee report.
Meron din pong mga amendments na ipropose. Yes. Di ba last day po tayo interpellation Friday. Friday. Oh, Correct. after that, hindi nag-meeting ang committee eh. Hindi po. Hindi po. So sino nag-decide sa amendments? Ang today po, ang ipropose ay mga individual amendments. So yung committee amendments was naka-subsume na po doon sa committee report, Mr. No, President. so again, just That we passed. no, so that I've been clarified. The committee submitted a committee report Correct. that you sponsored. Yes. Okay. Mr. President. From that time to today, may amendments ba ang committee? Wala. Wala na po kasi ang committee amendments nasa committee report na po. No. So lahat ngayon is Yes. individual amendments. You're talking about the committee report that you filed and you sponsored. Yes. Okay. So what I'm saying is that useless pala yung 11 days natin. Kasi kaya nga tayo nag-interpellate nun and kaya natin sinasabi sa mga vice chairman na to consider kasi nga ipapasok sa committee amendments yon. Actually, So are we saying that exactly etong binigay nyo na summary plus the soft copy? I understand the soft copy kasi kung titingnan mo yung mga libro, ang kakapal nun. And of course, I congratulate you for that innovation and I heard you got a lot of students, di ba, nag-AI and hinimay nyo yung budget. But I'm saying is that kaya tayo nag-interpellation para nga yung committee ma-present sa buong 24 and based sa interpellation, pagtingin ng committee tama, magko-committee amendments. Yes. Pero if you're saying no committee amendments, does that mean that none of our interpellation hit the spot? Actually, ang committee amendments po came in the form of the committee report. No, Yun po Mr. yung Chairman. aming sinamit. No, the committee report was your amendments to the GAB. Yes, tama ho. Yes. So what we're talking about here today, the committee amendments, is the amendments to the committee report. Yung amendments po to the committee report will come in the form of individual amendments. Yes. So I'm clarifying. So there is no committee amendments. Wala po. Yes, Kasi so yung committee report po is the committee amendments. So if there's no committee amendments, that means that none of our interpellation hit the spot. Because if many of the vice chairman, even the chairman, when we were making the recommendations, halimbawa sa akin, dun sa anti-stunting, was saying, yes, we'll look into it and everything. So kung walang committee amendments ngayon, that means we went through the process, the 11 days, but we weren't really talking about. And there was no committee meeting to discuss nga na walang committee Actually amendments. Actually po, ang process, the committee report is the committee amendments. Kasi in-amend ho ng committee yung General Appropriations Bill. So any succeeding amendments will come in the form of individual amendments. Let me correct that, Mr. President, and you correct me if I'm wrong. No, in local bills regarding taxes and appropriation bills, we have to wait for the House of Representatives. So based on their bill, you have a committee hearings, in this case briefing para hindi tayo mahuli, you submit a committee report. But when you submit the committee report, may period of interpellation. Yeah. After the period of interpellation, period of amendments, so dun sa period of amendments, meron pong committee amendments kung nakita yung committee yung point ng individual members. So unlike an ordinary bill, we have the Senate version. So hindi nyo ina-amend yung sa House kasi Senate version kaagad eh. So yes, you're correct that this summary here amended the House version, the GAB. But it did not amend your committee report. Because, Mr. President, we agreed several individual meetings, you had caucus sa groups natin, that iibay natin yung proseso and we will make it very transparent. So if what we're saying, Mr. Chairman, I'm saying this with all due respect and I appreciate the work you're doing. If you're saying now
that eto na rin yung amendments from the House, I want to point out that parang baliwala naman yung interpolation. Now, having said that, kung eto na yung sa House, in the spirit of transparency, I'd like to know who moved. So for example, no, sa Department of Education, it's good na dagdagan ng 78 billion. Sinong nag-propose nito? But for example, sa state universities, 9B lang. Punong-puno. At saka yung iba per unit napakababa. So hindi maka-keep up yung state universities. If you look at DNR, nabawasan ang budget ng DNR. That's part of why binabaha tayo. It's not only flood control. It's also because of violations to not only rules and regulations of DNR, but because of going against nature. If you look at DPWH from 880, naging 624 sa House, binawasan pa natin ng 55, when all the economists are telling us that yung fastest at best sa ating ekonomiya ay infrastructure. If you look at DSWD, I admire you na kahit ito'y departamento ng kapatid mo, 31B ang nawala. But I think isa sa pinakakailangan natin ngayon yung DSWD. So I can go on and on, Mr. President. But if we're going to say full transparency at eto na yung committee work, wouldn't it be fair that malaman natin? Kasi like ako, ni isa dito, wala akong amendment. Ni isa dito. But I'm a member of all the committees and subcommittee. But no one ever, I was invited to all the briefings, but I was never invited to make the amendments here. So I was thinking, may committee amendments ngayon, and then we can discuss it and vote on it. Di ba? Actually, ang nangyari pong process, because this is a revenue measure, so it emanated from the lower house. At nagkaroon ho tayo ng mga budget briefings, and then nagpadala ho tayo ng notice to everyone in writing that a technical working group will be formed. And may mga senators na nagpadala ng mga amendments nila. Yung mga staff rin ng mga senators were also there para mag-share nung kanilang mga inputs kung gusto nilang mag-amend. And then at the same time, the vice chairman also submitted their committee reports, yung subcommittee reports. So all of those kinonsolidate ho natin during the technical working group. Yeah. So that became the committee amendments through a committee report. Since this is a revenue measure, all amendments by the committee will come in the form of the committee report. So the succeeding, ito pong ginawa natin naman sa plenary, kung meron pang mga iba pang amendments, it will come in the form of individual amendments. Let me clarify, Mr. President. It's an appropriation bill. Yes. So, sorry, it's an appropriation bill. So sorry. the same, kasi chairman ka rin ng Ways and Means. So the same process, Tama, Mr. tama. Chairman. Yeah. Okay. That's But the thing an is, appropriations bill. you're talking about the amendment from the GAB, not the amendment from the committee report. And if so be it, kung yun po ang pleasure ng majority at yun ang proseso. But 'di ba, sabi nga po, you cannot be half a gangster. You're either a gangster or not, 'di ba? You cannot be half a person who believes in values, 'di ba? You believe in it or not. So either we believe in transparency or not. So if we're going to ask members now to propose their individual, maliliit 'yun eh. So hindi ba dapat malaman natin kung sino ang nag-propose ng mga to at ang proseso ng pag-a-approve nito, 'di ba? So kung meron dito may advocacy na itaas yung intelligence fund ng ganitong agency, o kung justified 'yun, okay. Kung meron dito ang gusto itaas ang per day na pagkain ng preso, maganda din naman 'yon, 'di ba? So dapat alam natin kung sino 'yon. Kung meron dito sinabi DepEd hindi dapat state Q ang mas mataas ang increase. Kasi for example, I agree education, pero 78B to DepEd and 9B sa state universities, medyo malayo. So I'd like to know who proposed this. So kung sinasabi natin yung vice chairpersons ang nag-approve, nagsabit sa inyo, but who proposed it? Kasi we will be showing people here that si Alan may amendment ng 500 million, 1 billion, 5 billion, baka tanggapin nyo, baka hindi.
Pero totally inamend natin dito, billion-billion. I'll give you another one example that's important to me. Many of us here believes dapat walang unprogrammed funds. Dapat wala. Kasi before 2022, wala naman unprogrammed eh. 'Di ba? So, pero ang committee report nakalagay dito, binawasan lang ng 68 billion ang unprogrammed, 174 billion ang natira sa unprogrammed. So that's what I'm saying. If we had a meeting after Friday or a caucus, we could have voted whether or not tingin natin may unprogrammed funds o hindi. But if it's your pleasure, we do that sa individual, that means you will allow us to do the individual and then to give a pretext. So for example, Mr. Chairman, I can move later on to take out the unprogrammed funds as an individual amendment. Is that correct, Mr. Chairman? Well, ang process po natin dahil ngayon po ay submission ng mga amendments. So the committee will welcome yung mga individual amendments sa mga members natin. Last point, Mr. President, because I don't want to belabor. What I'm saying is that it's an extraordinary budget with extraordinary problems. So dapat extraordinary din yung solution. So ang problema, ipapakita natin sa tao yung maliliit natin amendments at kung sino nagpro-propose nito at kung tatanggapin o hindi. Pero yung kalalaking amendments, hindi nating i-reveal sa tao kung sino ang nag-propose. Actually ho, yung technical working group, doon ho natin pinag-usapan itong mga amendments. Inipon-ipon ho namin yung mga amendments, inipon-ipon ho namin mga recommendations. Marami ho tayong mga senador na nagpadala po ng kanilang mga recommendations. So doon namin inipon-ipon po yung mga amendments. And that's not a problem, Mr. President, if the committee met afterwards for the committee amendments. Kasi even if you look at the rules, amendment comes after the debate is closed. So lumalabas, baliwala yung 11 days natin na debate eh. Hindi naman. Kasi yung mga napag-usapan natin, like for example, maraming mga napag-usapan at gusto pang i-amend yung committee report, it will come in the form of individual amendments, Yes, which we will... but when it comes in the form of individual amendments, first of all, tatagal. So for example, if I have 100 amendments, and let's say 5 of them are important to me, I mean, life or death to me, I will ask for nominal voting. Pero kung nag-meet ang committee or may sistema ang committee na kung saan pinasok sa committee report, committee amendments, then we don't have to go through 100. That's why in the previous systems, Mr. Chairman, I'm trying to be brief, but trying to explain it well. So I apologize to our Senate President and Senate President Pro Temp and Senator Win, no? Kasi nga this is new eh. So before, ang sistema natin simple lang. So same system hanggang sa committee report, di ba? And then may interpellation tayo. Then sa interpellation, you talk to the vice chair. Then the vice chair talk to the chair, and then magsasubmit tayo, pwedeng in writing, pwedeng ano. And then before mag-individual, papasok na natin kung ano sabihin yung committee. Pero hindi issue nun masyado yung transparency. Of course, to be fair kay Senator Lacson, ever since consistent siya. Nung meron pang pork barrel, tatanggalin niya yung isang para sa 24. Kapag may amendments na infra and he thinks it's pork barrel, he'll ask a question. So that's given. And some of us have similar advocacies sa mga binabantayan, di ba? Maglalagay ka dito, hindi dapat. Okay. But in general, yung proseso natin allowed our participation at every point in time and then through the leaders. But ngayon, hindi. Kasi ngayon, I'm not saying it's a bad budget, but ngayon, we're basically passing exactly the same committee report before the debates, despite many, many good points sa debate. And then, walang committee amendments. So, papasok na. So, you will have to excuse us if many of us have dozens of individual. Kasi nung araw, because may give and take na doon sa vice chairman at sa chairman,
yung mga institutional changes na pag-uusapan yan, whether caucus, meeting, or dito. Ngayon, hindi. Actually ho, dahil nagpadala ho kami ng official letter for a technical working group, the intention was really to lahat ng mga amendments doon na mapag-usapan. Para pagdating ho ng committee report, nandun na yung mga proposals ng ating mga senators. And this was not limited to the Vice Chairman. Lahat in-invite Yes, ho natin. Mr. Chairman, but that was before the committee report and before the 11-day debates. Diba? So after the 11-day debate, imposible naman na walang magandang punto. Yes, marami po. Maraming magandang punto pero hindi nagre-reflect sa budget. Dito na ho papasok pag present ng mga senators natin. Yes, usually pag dalawa kasi yung magandang punto eh. Yung parang barkada lang, kasama tayo, di pare maganda yan. Pero sorry, hindi namin tatanggapin. Di ba? Okay. Pero yung magandang punto na we all agree. Di ba? We all agree. So since we all agree, dapat palitan na yon. But let me yield first to former Senate President. He has on the same point daw may question daw po siya. With your permission, Mr. President. Before I recognize Senator Escudero, the distinguished minority there may have a valid issue, no? Except that the proposition that the 11-day period of interpellations will not serve its purpose is wrong, because the basis for our individual amendments precisely are our interpellations. Thank you. Senator Escudero is recognized. Mr. President, before that, that was why I asked a rhetorical question. Kasi kung individual lang, we could have gone straight. But that 11-day period, in my view, was to convince the other members na, may consensus tayo dito. And I was hoping, pag may consensus on certain points, yung committee mag-amend. Why, Mr. President? Correct. Kasi pag yung committee nag-amend, malamang hindi matalo yon. Pero pag individual, baka matalo not because hindi maganda pero saan kukunin yung pera. But I think we agree, Mr. President. I'm just saying I think we're that, on the same page, except yes, that to say na pointless yung 11-day period interpellations. I that's will not not an agree to assertion. that. That's a rhetorical question na kung walang committee, does that mean? Thank you.